Natanong mo na ba sa sarili mo kung totoo ba yung sinasabi ng mga pag-aaral na mas mahal ng karamihan sa mga anak ang kanilang nanay kesa sa kanilang tatay? Nakakagulat na tanong yan, di ba? Oo, kasi alam ko, mabigat siyang pakinggan bilang isang taong nakikinig ngayon. Baka isa kang anak o baka isa kang magulang. At natural lang na gusto nating isipin na pantay palagi ang pagmamahal. Pantay dapat sa loob ng pamilya, walang paborito, ganon. Eksakto, walang lamangan. Pero paano kung yung mismong proseso ng pagpapalaki sa isang bata ang siyang gumagawa ng isang hindi maiwasang imbalance? Parang totoo kaya ito? Ang kamanga-mangha rito ay madalas kapag napag-uusapan ang paksang ito, nakakaramdam tayo agad ng kaba o kaya nagiging depensibo tayo. Lalo na yung mga tatay, di ba? Oo, lalo na ang mga tatay. Gusto natong igiit na pantay ang lahat. Pero imbes na tingnan natin ito bilang isang paligsahan kung sino ang mas magaling na magulang, mas magandang himayin natin yung mismong dinamika ng pamilya at yung koneksyon. Sige, himayin natin to. At para maintindihan mo, kung saan nanggagaling ang emosyon ng isang bata, kailangan nating balikan yung pinakaumpisa. Yung literal na umpisa ng buhay? Oo, literal na umpisa. Bago pa man makita ng bata ang mundo, isipin mo, siyam na buwan sa loob ng sinapupunan ng nanay. Parang may nabubuo na agad na connection doon na wala ang tatay. Totoo yan. At hindi lang iyon basta emosyonal na koneksyon kundi isang physical at neurological na pundasyon talaga. Paanong neurological? Kasi para sa isang sanggol na nasa sinapupunan, wala pa naman silang konsepto ng pagmamahal o pamilya, 'di ba? Ang naiintindihan lang ng utak nila ay pandama. So puro senses lang muna. Tama. Sa loob ng 9 na buwan, ang taning naririnig ng bata ay yung ritmo ng paghinga ng nanay, yung boses niya, at syempre, ang tibok ng puso niya. Wow! Yung tibok ng puso na iyon, nagsisilbi siyang parang metronomo. 'Di ba? Nagbibigay ng kalma sa developing na utak ng bata. So, paglabas ng bata sa mundong ito na parang maingay, malamig, tapos magulo, Yung nanay ang pinakapamilyar sa kanya. ayun, yung nanay, yung pinakapamilyar na bagay sa paligid niya. Eksakto, ang nanay ang unang environment niya. At pagkatapos ipanganak, papasok na yung mga susunod na hakbang, yung mahabang panahon ng pagpapasuso, pagpapaligo, pagpapatulog. Yung pagiging primary caregiver, Oo, dahil ang kaligtasan o yung safety, iyon ang pinakaunang wika na naiintindihan ng tao bago pa matutong magsalita ang isang bata. Alam na ng katawan niya kung sino yung nag-aalis ng gutom niya. Correct. Kung sino ang nagbibigay ng init kapag nilalamig siya. At dahil madalas, nanay ang gumagawa ng mga ito bilang primary caregiver, ang utak ng sanggol ay nagkakaroon ng malakas na koneksyon na nagsasabing ang taong ito ay katumbas ng kaligtasan. Parang naisip ko tuloy yung laro na taguan na madalas nating laruin noong bata tayo. Yung hide and seek? Oo, kapag hinahabol ka ng kalaro mo, di ba mabilis ang tibok ng puso mo, takot kang mataya, pero kapag nakahawak ka na sa home base, Bigla kang makakahinga ng maluwag. oo, kalmado ka na kasi alam mong ligtas ka doon. Para sa bata, yung nanay ang unang nagiging home base nila. Ang gandang analogy niyan. Home base nga talaga. Pero teka lang, kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa mga tatay? Paano makakahabol ang mga tatay kung nagsimula ang laro na may malaking head start ang mga nanay dahil sa sinapupunan pa lang ay magkasama na sila? Pisa pa lang. Hindi naman sa lugi, pero ang pinaka-issue rito ay yung routine. Kung sino yung paulit-ulit at walang palyang nagpapakita para ibigay yung basic needs, doon nabubuo ang tiwala ng sanggol. Kaya kapag sinanay palagi ang andun para magpakain at mag-alaga, Sa kanya talaga mabubuo yung safety na wika ng bata. Doon nagsisimula ang lahat. at yung pisikal na tiwalang yan, hindi naman basta nawawala pag natuto ng maglakad o magsalita ang bata, di ba? Hindi. Nag-e-evolve siya. Mula sa pisikal, nagiging emosyonal na kaligtasan habang lumalaki ang bata. Pansinin mo sa sarili mong karanasan noong lumalaki ka. Mula sa pagiging tagapakain, yung nanay, nagiging emosyonal na kanlungan.
Oo, dito na pumapasok kung bakit mas madaling kausapin si nanay. Kaya kapag may problema sa eskwelahan o nag-away kayo ng kaibigan mo, mas madaling umiyak at lumapit kay nanay. Kasi nga, kilala siya bilang mas malambing, mas emosyonal, mas bukas sa yakap at halik. Tama, at yung transformasyon na iyon napakalohikal. Kung ang nanay ang nangpakalma sa'yo noong umiiyak ka dahil sa gutom noong sanggol ka pa, Natural lamang na sa kanya ka rin lalapit kapag umiiyak ka dahil nabasag ang puso mo, di ba? eksakto. Ang pagiging komportable ng anak na magtapat o magsabi ng sekreto ay nagmumula sa pagiging bukas din ng ina. Kasi kumpara sa tatay na madalas ay seryoso at hindi pala pakita ng lambing, Mas hindi nakakatakot magdrama kay nanay. naisip ko lang, yung pagsasabi ng sekreto kay nanay parang pagsusulat sa isang diary. Paanong parang diary? Kasi komportable, walang panhuhusga. Ilalabas mo lang. Pero ang pag-amin kay tatay ng isang pagkakamali, minsan pakiramdam mo ay nasa isang job interview ka. Oo nga no, nakaupo ka ng tuwid, kinakabahan. Di ba? Pinag-iisipan mo bawat salitang lalabas sa bibig at kinakabahan ka sa magiging evaluation niya. Tumpak yan. At susuriin natin kung bakit ganyan ang pakiramdam. Hindi ito dahil sa mas masama ang ugali ng mga tatay, magkaiba lang talaga yung proseso nila. Magkaiba? Paano? Kapag nakikinig ang nanay sa problema ng walang halong pananakot, ang una niyang instinct ay empathy. Itatanong niya, ano ang nararamdaman mo? Yayakapin ka niya. So validating yung feelings. Oo, nagpapatibay iyon ng tulay ng komunikasyon ng mag-ina. Samantalang ang tatay, kadalasan solution-oriented sila. Naku, totoo yan. Aayusin agad yung problema. Oo, ang papasok agad sa isip ni tatay ay, paano natin aayusin ito? Bakit mo hinayaang mangyari yan? Kaya minsan nakakapagod sa emosyon na lumapit sa tatay. Kung gusto mo lang naman ng makikinig, di ba? Kasi bibigyan ka agad ng action plan. Ganyan nga, kaya mas pinipili ng bata yung emosyonal na kanlungan na ibinibigay ng nanay. Na nagdadala sa atin sa isang napakabigat na contrast. Dito na magiging sobrang kaabang-abang ang usapan natin. Sige, ano yon? Dahil mas nakikita ang nanay bilang malambing na tagapakinig, ano naman ang madalas na nagiging papel ng tatay? Sila yung madalas na nagdidisiplina, di ba? Ayun, patas ba ito para sa mga tatay? Kung ang nanay lagi ang good cop o yung kanlungan at ang tatay ang bad cop na tagapagpaparusa, hindi ba't natural na mas gustuhin ng anak ang nanay? Oo. Madalas sa tatay bumabagsak yung mabigat na trabaho. Di ba? Artificial ba ang preference na ito dahil lang sa nakasanayang paghati ng tungkulin sa bahay na si tatay ang istrikto? Nagdudulot ito ng isang mahalagang katanungan eh. Kailangan nating pag-usapan yung epekto ng disiplina sa pananaw ng bata. Paano ba nagre-react ang utak nila doon? Kapag ang bata ay natatakot dahil pinapagalitan, ang katawan niya naglalabas ng cortisol, yung stress hormone natin. So may physical reaction talaga? Oo, at kung ang tatay ang madalas na tumatayong tagapagparusa, ang utak ng bata bumubuo ng connection na yung presensya ni tatay ay nakakapagbigay ng stress. Kaya pala siya kinatatakutan. At sa kabilang banda, ang nanay ang nagiging takbuhan kapag pinapagalitan. Tama, kaya nga, Kaya pansinin mo nung bata tayo, paboritong panakot ng nanay yung, sige ka, isusumbong kita sa tatay mo pag-uwi niya. oo, ginagawang banta yung ama para lang sumunod ang bata. 'Di ba? Parang ginagawang halimaw si tatay, kaya lalong tumitibay ang pagtingin sa ina bilang ligtas na espasyo. Pero, ihimay natin yan. Ang pagkatakot sa tagapagparusa, hindi nangangahulugan ng kawalan ng pagmamahal. Talaga? Hindi ibig sabihin na hindi na nila mahal si tatay. Hindi. Iba lamang ang emosyong nauuna kapag kaharap ang ama. Siyempre, hindi mo agad mayayakap ang taong kakasermon lang sa'yo, di ba? Oo nga naman. Kung ang anak ay umiiwas o natatakot kay tatay at laging tumatakbo kay nanay, babasagin natin yung maling akala na hindi nila mahal ang ama nila. Dahil madalas, magkaiba lang talaga ang love language o wika ng pagmamahal. Paanong magkaiba? Paano ipinapakita yung kay nanay kumpara kay tatay?
Ang pagmamahal kay nanay makikita sa anyo ng lambing, yakap, at pagtatapat ng damdamin. Yun yung lantad. Kasi safe space nga siya. Oo. Samantala, ang pagmamahal kay tatay, nasa anyo ng respeto, proteksyon, at paghanga o admiration. Tahimik na paghanga, ganon. Eksakto. Kapag kailangan ng tagapagtanggol ng bata, sino ba ang pinagmamalaki nila? Yung mga bata sa labas na nag-aaway, laging sinasabi, susuntukin ka ng tatay ko. 'Di ba? Nandun yung believe nila sa lakas ng ama nila. Parang ano ito para itong panunood ng magkaibang genre ng pelikula. Paanong pelikula? Ang pagmamahal sa tatay ay parang action o superhero movie. May respeto at paghanga ka sa kanyang lakas at proteksyon, di ba? Kahit walang masyadong iyakan. Oo, action star. Tapos, ang pagmamahal kay nanay ay parang isang drama o coming-of-age film. Puno ng yakap, may luha, may mahahabang usapan. Pareho itong maganda, magkaiba lang ng epekto. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang pagkakaroon ng magkaibang uri ng pagmamahal para sa mga magulang ay hindi isang kompetisyon. Hindi siya paramihan ng hug. Hindi talaga. Isa itong balancing ecosystem. Kailangan ng bata yung emosyonal na kanlungan ni nanay at kailangan din niya yung disiplina at struktura na ibinibigay ni tatay. Para lumaking buo ang pagkatao ng bata, Oo, kaya para sa mga tatay na nakikinig na minsan nakakaramdam ng insecurity dahil sa nanay palagi lumalapit ang anak, hindi nyo dapat isiping mas kaunti ang pagmamahal sa inyo. iba lang talaga yung hinahanap nila sa oras na iyon. Tama. Grabe, ang dami nating nahimay ngayon. Ibubuod natin yung mahahalagang aral mula sa simula. Nagsimula tayo sa pisikal na koneksyon sa sinapupunan. Hanggang sa pagiging primary caregiver. Tapos naging emosyonal na kanlungan hanggang sa pagiging contrast ng ama bilang taga-disiplina. Magkaiba lang ang wika. Kaya ibabalik ko ang usapan sa iyo na nakikinig sa amin ngayon. Hikayatin natin silang pagnilayanan ng sarili nilang karanasan. Oo, isipin mo, ikaw, paano mo ipinapakita ang respeto mo sa iyong ama at ang lambing mo sa iyong ina? O kung isa kang magulang ngayon, paano mo binabalanse ang disiplina at pagiging kanlungan sa mga anak mo? Nakaka-roll going ka ba sa isang papel lang? O kaya mong mag-adjust? Nakakatuwang isipin yan. At bago tayo maghiwalay, gusto kitang iwan ng isang malalim na tanong na hindi natin direktang nabanggit sa pinag-usapan upang isipin mo ng mag-isa. Ano yun? Paano kaya kung sakaling magbaliktad ang sitwasyon sa isang pamilya? Kung ang tatay ang nanatili sa bahay upang mag-alaga, magpuyat at magpasuso sa bote. Wow, okay, role reversal. Oo, habang ang nanay naman ang istriktong nagtatrabaho sa labas at siya yung nagdidisiplina pag-uwi, magbabago kaya ng buong-buo kung sino ang mas malapit sa puso ng anak? Magandang isipin iyan. Ibig ba nitong sabihin, walang kinalaman ng pagiging babae o lalaki, kundi nasa kalikasan lamang ito ng papel na ating araw-araw na ginagampanan? Yan ang pag-iisipan mo hanggang sa susunod nating usapan.